Hey guys, mga Tecno smartphone naman po yung isa-isahin natin para po malaman natin kung alin po ba yung dapat bilhin natin. Depende po sa may budget natin ngayon guys. Spoiler alert lang po, medyo weird po yung video na to guys. Mamaya po malalaman nyo. Pero dapat yung po mapanood ng buo itong video natin para po mag-gets nyo yung ibig kong sabihin. Umpisahan po din dito sa may pinaka-cheapest Tecno Spark Go 2. Nasa around 3K to 4K nga po yung presyo niya. Depende po sa may storage siya makukuha natin. At hindi lang po yan sulit na Tecno. Even sa lahat po ng entry level na lumabas ngayong 2025, sobrang sulit po ng Tecno Spark Go 2. Kung gusto nyo nga lang po ng backup phone na talagang maasahan po natin kahit sa simpleng camera, yung meron din po magandang display at decent na performance. At formang iPhone 17 nga rin po na camera design. Nagiging kulang 3K pa po yung presyo niyan guys. Kaya sobrang panalo po ng smartphone yan pagka nakasale lalo. Si Tecno Spark 40C, isa to sa pinakamurang Helio G81 na processor na mabibili natin. Sa may around 3K nga po na presyo or kulang 4,000 pesos. Kaya sulit din yan para sa akin. Compare nga po sa ibang smartphone na merong G81 din po ng processor. Di yung ibang mga nakaganyan pong processor, mga nasa around 4K to 5K po yung mga presyo. Yung iba po kasi sumaabot pa ng kulang 7,000. Tulad po ng Hot 60i, Honor X6C, at Poco C85. Yung mga smartphone po niyan, naglalaro po sa mga presyo na around 5K to 7K. Depende po sa may storage na makukuha natin. Pero ang Tecno Spark 40C is nasa kulang 4,000 lang po siya. As of recording this video, hindi pa po available ang Tecno Spark 40 saka po ang Tecno Spark 40 Pro. Kaya hindi po tayo sure dyan po sa may dalawang smartphone na yan kung sulit po ba sila. Dito naman po tayo guys may POBA series, ang POBA 7, ang POBA Curve 5G, saka po POBA 7 Ultra 5G. Si Tecno POBA 7 guys meron po siyang 7,000 na SRP sa may 8128 na version at 8,000 naman po sa may 256 na version. Pero madalas po mag-sale yung smartphone na yan ng around 6,000 lang or kulang 6,000 pesos. Sa ngayon po si POBA 7 ang pinaka-sweet na budget gaming po na marirecommend ko po sa inyo. Dito nga po sa may around 6,000 na presyo. Kung gusto nyo po ng malaking battery na meron 7,000 mAh siya battery at G100 nga po na processor. Maganda po ang Tecno POBA 7 kung more on gaming ka dahil makapal nga po yung body niya para hindi po siya agad mag-overheat. Susunod po dyan ang Tecno POBA Curve 5G. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag yan. Alam niyo na po na sulit talaga yung smartphone na yan. Lalo nga po pagka naka-sale ng around 9,000 lang. Si Tecno POBA 7 Ultra 5G naman. Alam ko maraming sa atin na mas pipili ng Infinix GT30 Pro kung usapang gaming phone nga. Pero hindi po ibig sabihin na hindi po sulit ang POBA 7 Ultra. Di napakaganda rin po ng specs na makukuha natin sa kanya. Lalo nga po pagka naka-sale ng around 14,000 lang. Naka-AMOLED po siya na merong 144Hz refresh rate. 1.5K na resolution sa may display. Na simpleng design lang po and yet napaka-futuristic. Tapos malaki nga rin po yung kanyang battery at naka-gaming processor pa nga rin po yan guys. Kaya sa lahat po guys ng tatlong version po ng Tecno POBA 7, lahat po yan guys sulit po para sa akin. Para po sa may presyo at specs po na makukuha natin. Then yung kakalabas lang po ng Tecno Slim. Ito po guys sobrang ganda po nito kung naghahanap lang po kayo ng pang casual phone or backup phone dahil nga po napaka-perfect niya at napaka-nipes. Hindi na po kailangan na mahabang paliwanag yan. Di kakagawa ko lang po ng review sa kanya. At dito naman po tayo sa may Tecno Camon 40 series. Si Tecno Camon 40 Pro 5G guys ang pinakasulit at pinaka-perfect na Camon 40 guys para sa akin. Hindi lang po ni Tecno, kundi para din po sa lahat ng smartphone sa may around 10K po na presyo ngayon. Sobrang ganda po ng camera niya. Malakas yung processor. Maganda yung display. Maganda rin po yung design. 13K po yung kanyang SRP sa may 8256 na version. Pero nagsisale nga rin po yun guys ng around 10,000 lang. Kaya sobrang panalo na rin po yun ngayon guys. Si Tecno Camon 40 Pro 5G guys ang kunin mo kung naghahanap po kayo ng almost flagship level po na camera. Dahil siguradong hindi po kayo mabibigo yun sa may camera ng Tecno Camon 40 Pro 5G. So sobrang ganda po niya. Yung regular Tecno Camon 40 naman, same camera po yun guys ang Pro version. Nagkaiba lang po sila sa may processor at sa kanilang display. Dahil naka-flat display lang po siya habang naka-curved display po yung Pro version. Saka naka-G100 lang po ang Tecno Camon 40. Kumbaga kung sa may 10K po na SRP, medyo sulit naman na po yan kung sa may mall nga po kayo bibili. Pero kung sakali po maghihintay kayo sa may online ng sale, katulad po nitong 1010, sigurado sa susunod na 1111, magsasale din po ulit yan guys. Or around 8,000. O baka maging kulang 8,000 pa guys.
Si Tecno Camon 40 Premier medyo namamahalan ako sa kanya para po sa may 20k nga po na presyo or kulang 20k nga po yung presyo niya pagka naka-sale. Dahil lang po sa isang dahilan. Mas okay sana kung ginawa na pong 512 yung kanyang storage dito. Ito nga po si Tecno Camon 40 Premier. Same po nung last year model. Ang kaso nga po naka 256GB nga lang po siya. Medyo bitin po yan guys kung sakali mahilig nga po tayo mag-video at mag-picture. Lalo pa kung sasabihin po natin ng gaming. I think guys, kung magsisale po siya ng kulang 18,000 lang, I think sulit na po yan. Pero alam niyo po yung dahilan kung bakit nga po ganyan po yung kanyang presyo na kulang 20k. Dahil nga po sa may Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Dahil kahit sobrang ganda po ng Infinix sa smartphone na yan, meron pa rin po talagang lamang si Tecno pagdating nga po sa may kanyang camera. Pero guys, meron din naman lamang si Infinix dyan. Yun nga po guys, yung napakagandang build quality niya. Habang si Tecno is naka-plastic frame lang po siya. Compare nga po kay Infinix na meron po siyang metal frame. Pero sana mag-sale po siya guys ng kulang 18,000 lang. Doon po guys, sobrang perfect po ng smartphone na yan. Dahil sobrang ganda nga po niya. Yung flip phone po ni Tecno guys na Phantom B Flip 2. Medyo mahal po siya guys para sa may kulang 30k po na SRP. Siguro guys kung mag-sale din po yan guys ng 15,000. Doon po guys bibili po ako ng smartphone na yan. At gagawin ko po yan ng review. Pero kung nasa lagpas 20k siya, medyo mahal yan guys para sa akin. Well guys, siguro naman gets yun na po yung ibig kong sabihin kung ano po ba yung word dito sa may video natin. Diyan na po sa mga smartphone ni Tecno. Kung papansinin niyo po, sa lahat po almost ng smartphone ni Tecno, halos lahat po yan sulit. Compare lang po dito sa may flip phone nga po nila na masyadong mahal. Pero halos lahat po ng binanggit ko ng smartphone na yan, napakaganda po ng mga specs. Lalo-talo nga po kung magsisale po sila. Compare po sa may smartphone ni Infinix na nakaraang video natin, na meron pong mga sobrang sulit, pero meron din po sila na hindi ganun kaganda yung specs. Compare nga po kay Tecno na 90% po ng mga smartphone nila napakaganda po ng specs at napakamumura pa ng mga presyo. At lahat po ng smartphone na yan, meron po tayong link dyan sa may description. Saka po sa may comment section kung gusto nyo nga po umorder. Yun lang po guys, balik na lang po yung video natin. Thanks for watching.